Nalilito na talaga ako sa content na tinatakbo nung vlog ko. Pinag-pray ko, "Oh God, dalhin mo ko dun sa tama." Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Proverbs 16 verse 3. Ito talaga ang sekreto ni Sir Paul kaya naging tagumpay ang kanyang pag-vlog dahil hiningi niya kay God kung ano talaga ang plano ng Panginoon sa kanya at hinayaan niyang ang Panginoon ang nag-guide sa kanya sa tama. Kaya siguro unang-una talaga na hinangaan ng mga tao ay ang pagka-transparent nito. May takot sa Diyos at hindi lang financial na tulong ang kanyang inihahatid sa mga kapwa katutubong nasa bundok, kundi tinatanong nito kung kilala nila ang Diyos at ipinapakilala sa mga hindi pa nakakilala. Sinasabihan ang mga ito na huwag kalimutang magdasal. Ang ganda ng pagka-mold ng kanyang pagkatao. Meron siyang busilak na puso, mabait na tao at napaka down to earth at higit sa lahat mapagtimpi. Kung baga ang naranasan niyang hirap dati ay ginawang inspirasyon, at ito na siya ngayon kahit nakakaramdam na ng pagod minsan, subalit nawawala ito kapag nakikita niya ang mga tinutulungan niyang nakangiti. Hindi lang kasi siya basta tumulong kundi mapapamahal talaga siya sa kanyang tinutulungan at ganun ding mapapamahal at mapapamahal sa kanya ang kanyang tinutulungan. At the time parang nalilito na talaga ako sa content na tinatakbo nung vlog ko. Pinag-pray ko, "God, dalhin mo ko dun sa tama. Ano ba yung talagang gusto mo para sa akin?" Kaya nung pandemic naisip ko na kaagad, ito talaga yung para sa akin. Parang dami ng pagod. Pero pag nakita mo yung tinulungan mo, yung mga deserving talaga, tanggal yun. Tapos pag naramdaman mo sa puso mo yung pagtulong, talagang hindi matutumbasan ng kahit na. Masaya, sobrang masaya. Sabi nga nila, charity, number 1 charity vlogger. Ako sabi ko, numero lang yan. Pero yung pinaka-importante doon, yung tulong, no? Yung tulong na naibibigay mo sa kanila. Ang pagtulong kasi hindi naman kailangan malaki, maliit. Importante galing sa puso. Peace.